Ayan. So, hi guys! Mag-aano lang tayo ngayon. Training tayo kay Ma'am One Piece. One Piece yung Ay, pangalan niya. Si Ma'am hindi ko pa Irene po na from Dubai. hindi ko pa po One Piece kasi yung napapalitan. pangalan niya dito eh. So, si Ma'am Opo, hindi ko pa Irene po na from Dubai. Ayan. So, since kaka-enroll nyo lang po at very bago lang talaga kayo dito sa Forex, I recommend to start trading po sa demo account. So, ganito hmm, po, para demo account yung inyong i-trade. Make sure na demo account yung nakalabas dyan. So, ito, real account. Ngayon, isuswitch i ko sa demo. So, ako ngayon sa real account, ito yung lalabas, yung real na fund ninyo. Pero pag demo po yung activated, coach, yes yung po, demo po okey lang po yung kahit wala po siyang fund po, 'di ba? ayun. So, kagaya dito ma'am, okay lang kahit walang fund. So, ayan, demo account. Hmm, So, pwede tayong maglagay ng virtual money, hindi siya totoong pera. So, kagaya nito, sample lang po. opo, kagaya nito, 9,000 siya. So, 9,000 virtual money kunwari 'yan. So, Hmm, paano gumawa ng MetaTrader demo account? So, click natin 'tong MetaTrader, 'yan. mhm, MetaTrader, tapos open an account. So, dito, click natin MT5 Classic or Cent account. 'Pag Classic, nire-recommend ko po na ito lang yung may mga fund na 1,000 and above. May mga tao na nagte-trade ng kahit $100 diyaan, but risky siya. Puwede niyo 'yun gawin, kaya lang prone po siya masunog. Ang pinagkaiba kasi hmm, ng classic sa cent account is yung lot size. Sa classic kasi ang 0.01, para kang bumili ng 1,000 units of currency. Kaya nire-recommend at hmm, least sana 1,000 yung fund. Pero nakakabili po kahit maliit lang capital mo sa classic account because of the leverage. So kahit hmm, 100 lang yung fund mo, you can still order ng 0.01, which is 1,000 units, kasi you have big leverage. Pero para po mas safe po sa mga newbies, I suggest, lalo na um tawag nito, maliit ang fund niyo, cent account lang. Kasi yung okey po. lot size 1.00, yan yung 0.01 ng classic. Medyo nakakalito Hmm, yung mga sinasabi ko diyan. Pero hmm, mauunawaan niyo yan, by practicing. Kaya okay lang na gumawa kayo ng demo, classic, para maintindihan niyo siya real time. Paglaruan niyo. Gusto ko okey po. gawin niyo 'to para siyang game. Diyaan po kayo Hmm, matututo, okey? Yung ECN naman, ang pinagkaiba niyan is tighter spread, mas konti, mas tight yung difference ng ask price at bid price, pero meron po siyang commission fee. Meaning bawat hmm, trade may kaltas. Let's say may nag-trade ka ng lot size 1, may kaltas na $7. Panalo or talo ang trade, may commission fee si broker. Ang hmm, ECN, yan yung real time na value ng currency. Wala pong dinadagdag na spread ang broker, but kikita sila through commission fees. Yung classic at cent, yan naman po yung nag-a-adjust yung broker ng spread. Alam niyo yung spread, ma'am? Yan yung difference ng ask price at bid price. Teka, papakita ko sa inyo later. So, create muna tayo ng cent. Sorry, nag-jump ako. Yan, sige create lang po. muna tayo ng cent account, open Okey. mo. So, okay lang kahit yung default na 1:200. Actually, it doesn't Hmm, matter kung malaki o maliit. Pag pag manual trading, mas maliit na leverage, mas okay. Para hindi ka maging greedy na bumili ng malaki. Kasi 'pag bumili ka ng malaki, yes, malaki ang kikitain mo, but malaki rin ang puwede mong matalo. Diyaan po hmm, nasusunog ang account ng mga newbies. Kaya, as much as possible, don't use big leverage for manual trading. Now, hmm, for EA naman,
it's okay yung 1:1,000 kasi may ibang strategy ang EA. So, Okay po. okay for yan. Kapag po, naka-create ka na, ito demo, ayan, pwede mo i-change yung leverage kung gusto mong taasan. Ayan, puwedeng 400, 1,000, ganyan. Ang ibig sabihin po pala ng leverage, 'pag 1:1, kunwari meron akong, $1,000, ang mabibili ko lang unit ay 0.01 classic account. Hindi na ako puwedeng magtaas. Because ang Hmm, 0.01 katumbas siya ng 1,000 units. Gets niyo okey yun, po. ma'am? Like, Okay, na-gets ko po. kung merong €1 at $1 USD, yun yung palitan, 1:1. Kung may Hmm, $1,000 ka, binigay mo kay bangko, yun lang ang puwede mong ipapalit, 1,000 as is kung ilan yung pera mo. Pero kay leverage, dito po tayo nagkakaroon ng chance na umorder ng mas marami kahit maliit lang yung fund. Nage-gets, ma'am? opo, nage-gets ko po. Okey ulit, si 1:1 kung may $100 ka, pinapalit mo kay bangko, Yun lang 100 yung lang din value. mapapalit mo. Pero kapag Mm, may leverage ka, kahit, ah, yun lang ang pera mo, makaka-order ka ng kahit 10,000 units, 100,000 units because of leverage. So, si leverage hmm. is yung multiplier ng iyong fund. Kuha ba, ma'am? I know this Opo, is nakuha medyo yan po yung nakaka 1:1,000 po yun ma'am, 'di ba? opo. Ito, ma'am, para kang makakabili ka ng times 1,000 na meron ka. So, kaya po yung may fund na $100, makaka-order sila ng lot size 1. Ano ba yung lot size 1, ma'am? It is katumbas ng 100,000 units. Saan ba yun? Sana ma-gets niyo, wait lang, meron ba dito yun? Eto, 'to. Kapag standard lot, ang lot size 1, katumbas siya ng 100 units. Parang 'pag sinabi mo, "Okey, magbabay ako ng 1.00 dito." Ibig sabihin, nagbabay ako ng 100,000 units of dollars kahit na ang pera ko is 1,000 lang. Ganyan tayo Hmm, kumikita sa forex. May kakayahan tayong bumili ng mas marami sa fund natin. Unlike kay hmm, stock market, so, kung may pera ka lang na ₱10,000, tapos ang halaga nung shares ay piso per share. So, ang mabibili mo lang 10,000 na shares sa stocks. Kay forex, puwede kang bumili ng mas madami. As if meron kang 100,000 na hawak sa iyong pera. Para kang ayun, para tayong pinauutang ng bangko, ay ng bangko, ng hmm. broker. Gets, ma'am? Opo, nage-gets ko po. So, meron tayong power to order ng mas malaki. Pinauutang. Pero, kaya may nasusunog kasi sa sobrang dami ng in-order mo, ang liit ng fund mo, bumababa, 'pag nagkaka-drawdown ka, susunog ka agad. Unlike nung kung hin unlike kung kunwari, paano ba 'to? Kung kunwari, ang pera mo $1,000, tas 0.01 ka, at least point point $1 lang yan per piece. Yun. Kaya sinasabi ko mag-cent lot kayo 'pag newbie lang, cent. I hope may ano, ang hirap niyang i-explain. Pero sana ma'am, 'pag meron kayong hindi Uy, ano naiintindihan, oras gusto pasok ko mo? tanungin niyo 10:30? sa'kin, 11:30? Mag-aalis 11 na. Hala, male-late ka na. Mami, Hindi ka naliligo. oo maliligo na ako. Lagot ka, ma'am, hindi ka pa naliligo.
Oh my Sige, God. ito na lang, bilisan natin. Ito lang naman ang dapat Sige mo po. matutunan eh, paano mag-execute ng trade. Ang dami kong Sige po. sinabi 'no? Actually puwede mo yung Okay hindi lang, intindihin. may nakukuha naman po ako, ma'am. Tsaka nire-review-review ko po yung mga video niyo po na mga inaano niyo po sa community po. Oo, and dito rin naman ma'am, meron ako sa guide. Hmm, Ito, ito yung madalas kasing tanungin sa'kin, naipon ko na lang yung mga sagot diyan, eh. Puwede mm. niyong tignan-tignan. Tsaka ito Eh, lang po, coach. Ano po yung ano po ba 'pag copy trade po ako, iba po yung account na gagamitin ko po? Opo, kasi parang may nakita po akong video na social copy trading po ata yun. Hmm, okey. 'Di ba na-mention ko we can create multiple account kagaya nito. So, yung isa for manual trading, for EA trading, for copy trading, hiwa-hiwalay. Hmm, akala ko po kasi isang account lang po yun, puwede ako mag-copy sa account na 'to tapos dito na lang ako magma-manual, magkakaiba po pala yun? Ay, oo, yun magkakaiba. Kagaya nito, a-activate ko yung reel. Ito yung reel trading account ko. So, mhm, ayan ang dami kong kina-copy. So, eto may isa akong, experience na na-hit yung stop loss ko. Ayan Hmm, naka-pause pa muna. Kasi ang strategy ko diyan is magka-cut loss ako 'pag 50% drawdown. Na-hit yung drawdown ko, yung max loss ko kaya naka-pause yung trade. 'Yun yung risk hmm, forex. Gusto ko lang din malaman yun. Pero hmm. ganito naman kapag, maganda naman yung takbo ng market, so ayan nagka-copy ako sa kanya. Kumita na ako ng $2 to $7, $227. Ah, ano So po yung 'pag ano yan, ma'am, monthly po or weekly or puwedeng daily po? daily Yung withdraw na yung withdraw, daily puwede. daily po, puwede po? Puwede ka naman mag-ano ng daily kung malaki yung kita, pero yung ako kasi 'pag nagka-copy ako sa ano lang, conservative lang, hinahayaan ko lang Hmm, siyang mag-run. Ayan 'no, nagse-set lang ako ng max loss, max profit, hmm, kung alin diyan yung unang mahi-hit. So currently, ito yung running profit ko. hala. Ito yung goal kong ma-achieve. Magsa-stop lang 'yan kapag na-reach 'yan. Nakuha Pero na po yung 1,000. puwede mong Okey. i-edit yung amount to copy anytime. Like, ah, Hmm, i-e-edit mo, puwede mong dagdagan o bawasan, gawin mong 900, gano'n. Puwede okey, mong gawing 800 na lang. So, i-e-edit hmm. mo lang siya. Always po in proportion to my funds po 'no? 'Yun yung recommended ko, ah, para po parehas tayo ng risk. Meaning, Hmm, kung nanalo ako ng $10, 10% din sa'yo. Kung matatalo ako ng 10% din sa'yo. Para hmm, parehas tayo. Pero may mga ibang social trader, iba yung diskarte. But for me, in proportion to my funds, para ako po kasi ang risk ko 30% eh. Medyo, 'di ba? 30% ko hmm. kaya mag-hold ng trade. Kapag hindi po tayo naka-proportion, maaaring ako, buhay pa yung account ko, ikaw sunog ka na 'pag tinaasan Tunog ko. na. Opo. Meron akong video about meron po akong video about pinagkaiba nitong apat na 'yan. So, I Ah, suggest, in proportion na lang para conservative po tayo. saan And po then, makikita yung video, coach? send ko na lang po sa inyo. Meron akong video, anong pinagkaiba Okey nung po, apat thank na you. copy setting. And ma'am, dito sa MetaTrader, ayan, diyan mo po makikita ang mga iba't ibang account. So, ito Sige po, yung puwede mo paglalaruan ko siyang po mamaya 'pag i-login. nakauwi po ako. So, kunwari naka-copy ka kay BitFX ma'am, click Mm, mo 'tong setting. 'Yan, ito yung ila-login mo sa MT5 account mo. sige po. Paano mag-login, sinend ko po sa inyo. Eto po. Hmm, medyo naliwa-liwanagan na po ako. Ayan, ganyan yung Okey. magla-login ka. So, download mo yung MT5, tapos ki-click mo 'yan, ki-click mo 'to.
So, hanapin mo Light Finance, send to account kung send, Classic kung Classic. Tapos, lagay mo lang yung password. And then, click sign in. So, follow the instruction lang. Pag hindi mo alam yung password, change mo lang yung password. Mm. Ayan, how to change. So, punta ka sa browser, punta ka dito sa MetaTrader, and then setting, and then, Mhm. ayun, edit mo na yung investor tsaka trader's password. Anong pinagkaiba ng investors tsaka trader's password? Yung investor, read-only lang siya. Meaning, pag yan ang nilagin mo, hindi ka pwede mag-place ng trade, hindi ka po pwedeng mag-close ng trade, read-only lang. Pwede mo siyang ipalagin kahit kanino. Kasi hindi nila magagalaw account mo. Yan ang ginagamit ko kapag sa EA. Para kahit maaksidenteng hawakan ng anak ko yung phone ko, hindi nila yan magagalaw. So, yung trader's password naman, yan yung kailangan para makapag-trade ka. So, magkakaroon ng access ka sa iyong trading account. So, for EA trading, kapag magpapa-install ka ng EA namin, trader's password ang hinihingi para makapag-trade yung EA o yung expert advisor o yung robot sa ating account. Kasi kapag investor, hindi makakapag-place ng order. Gets po ba? Okay po, gets ko po. So, pwede tayong maglagay ng trader's password. Pwede tayong, ilagay mo lang dyan yung password and then click save. So, ayun. Ano pa bang kailangan mo matutunan? Okay, basic nga lang. Yun, Basic po muna ako po. pag nakalagay na ma'am, practice muna tayo sa Opo. demo. Opo. So, ganito ma'am, pwede ka nang mag-copy trading sa real account. Pero yung Pwede na po. ha? Pwede naman. Pwede na. Yung real account ko po, pwede ko na po siyang i-fund kahit $1,000 po. Oo, tapos wag mo iti-trade lahat. Ah, Hati-hatiin pwede, mo. pwede na po ako mag-copy trading po doon. Oo, pwede na. So, kunwari, Ah, BitFX PH, $25 to copy. O di, kung mm. magkano lang yung gusto mong i-fund dyan. Ah, Pag okay po. magpapa-install ka ng EA, $300 yung account, yung dapat na fund. Bakit 300? Mm. Dahil may cost tayo sa VPS o Virtual Private Server para to Ah, run po at mag-trade yung EA. opo, yun po yung nakita ko po dun sa ano po. Ito ma'am yung Sa, EA. Ito, bubuksan ko siya. Kagaya nito ma'am, mm, nasa server to kahit na naka-close yung PC, nagra-run mm, yung robot ko. Mamura Ito ka na. yung open trades. Ayan. sige So, po. currently may drawdown kami. Natatalo ako ng $123. Pero pag 123 po? pero pag kinompute naman yan, 1, 2, 3 divided by Mm, 3,819. That is 3% drawdown lang po siya. So, for me, pag ganyan ang trade, hahayaan lang po namin ito mag-run and observe lang sa mangyayari, kagaya po nito. Waiting kami na umakyat yung presyo pataas. Ma-hit, mag-bounce pataas. Magka-pullback. So, lahat nitong green line na yan, yan yung open trades. Magko-close yan sabay-sabay if yung presyo umakyat at ma-hit yung red line. So, kung mapapansin nyo po, lahat ng mga may same currency pair, pare-parehas ang PP. Kunwari, ito kay AUD, USD. 0.64764. 0.64764. Yung EA na yung bahala mag-compute ng PP na yan. So, at least nakakapag-trade ka na ng real money mo while you are studying, practicing sa Opo. demo account. Yun po yung talaga yung ano ko po muna. Ayun. Sesend ko sa iyo, ma'am, yung instruction how po Okay. magpa-install ng EA. Sige po. Saan na ba yun? Eto.
Thank you so much po. Medyo Eh, ma'am, ito naabala ko pa po. yung number 1, nalimutan natin i-start na. Wait lang, bago ka maligo. Sige po. Maliligo ka na ba, ma'am? Opo, kasi sundo po May kasi namin pasok na agad. 11:45 po. Oh, ayan, Sige po. ma'am, dito. Ha? Sige po. Asan po yun po? Ah, ito. Okay. So, ma'am, demo account tayo. Ma'am, demo. Opo. Tapos, MetaTrader. Make sure kung ano yung account na gusto mong pag-tradean, yun yung Opo. ito-turn into main mo. So, ito yung bagong gawa natin. Okay, turn into main. Click Okay mo, po. yes. So, yung account na yan, dyan ako magte-trade. Tapos, pabalik ako sa trade tab, makikita mo na wala na akong fund. Kasi, Opo. inactivate ko yung bagong gawa. Ngayon, paano Ah, mag-fund sa demo? I-click mo tong deposit. mm, And then, maglagay ka ng kung magkano ang gusto mong pera kunwari. So, Opo. ilagay mo yung pera mo talaga para Mhm. mapag-practicean mo yung gagawin mo na, kumbaga, i-trade mo to parang real money. Or pwede naman mag-trade ka dyan. Try mong ma-experience masunugan. Mag-trade ka ng Sige malaking lot. po. At least hindi, para malaman mo yung, ay, ganito pala masunog. Ganito pala pag malaki Ah, yung lot size. Para, parang experience ko rin yung risk na ano po. oo, paglaruan mo na siya. At least hindi Okay. yung real money mo yung nilalaro mo. Okay? Okay So, po. Gets ko na po. meron na tayong 1,000 USD. Pwede tayo maglaro. So, kunwari Okay dito, po. hanap tayo ng signal. So, punta tayo kay Manara. So, sabi niya, ayan, ngayong 122, GBP, JPY daw, entry 191. Check natin. GBP, JPY. Tignan natin kung makakapasok pa tayo. Sabi niya, sell tayo ng 191.945. So, Mm, tumataas yung price ngayon. Actually, since mas mataas yung price dun sa sinasuggest niya, pwede na tayo mag-sell now. Or pwede kung gusto mo sa mas mataas na pwesto pa, pwede mong sundin lang or hindi. Pag sinabing ang entry price ay 191, tapos nakita mo mas mataas yung presyo ngayon, wag mo nang abangan na bumaba pa. Tawag nito? Pwede mo na siyang i-sell now kasi kumbaga makakapagbenta ka ng mas mataas na presyo eh. 'Di ba? Opo. 191. Pero kapag at the price, yun, aabangan mo yung 191 point, ano yun? 945. Pero, hindi ko yan gagawin, ma'am. Kasi nandito na eh. Gets mo, ma'am? Parang ano siya. Sundin ko na lang po. Doon ka sa, hindi. Sa example kasi nito, ma'am, nag-signal si Opo. Manara na magsa-sell tayo ng 191. Kumbaga, mag-sell daw tayo ng peso, ng 55 pesos. Pero yung presyo ngayon, 56 na. So, kailan mo gusto mag-sell? Sa 56 o 55? Kailan mo gusto magbenta? Siyempre gusto natin magbenta yung mas mataas. 56 na po. 56. So, which is, ito yung ngayon. Kaya, wag mo na tong sundin. Wag ka na mag-at the price. Sell now. Okay. Bago mo i-click yung button na sell now, dito naman tayo sa closing condition. So, itong take profit, ayan, take profit. Diyan mo ilagay itong, kunwari, TP1. 191.540. Kapag naman stop loss, 192.350. 192.350. Hindi Nakita nakakalito niyo, po dyan banda pa. ma'am, nakikita ninyo po?
Opo, nakikita ko po. Nakita niyo po na kapag daw 0.01 lot size, ito yung panalo natin, ito yung talo. 3.41 USD lang po. Tsaka yung talo nasa 1.74. Oo. So, kapag po tinaasan natin yung lot size, Ay, kusa Tingnan siyang nag-a-adjust, ma'am, no? to 350, 350, 350, but ang TP, 540, 540. So, ma'am, ayan, pagtataasan natin to, nakikita niyo po, nakakalculate niyo, ma'am, automatic. Nakikita po ba? Ito. Opo, nakikita ko po. Yung po yung kinaganda pag dito tayo nag-place ng order. Mm. For manual trading. Lalo na sa mga newbies, gusto ko po nakikita nyo yung magkano yung nire-risk nyo per trade. So, kung ang fund mo 100 lang, tas maglalagay ka ng ganitong lot size. Tapos yung check mo kung tama yung SL tsaka TP. Minsan kasi nag-a-adjust eh. Okay po. Ayan, 0.540. O, tingnan mo yung pwede mo daw mapanalunan at matalo. Kung okay sa'yo Makikita yung na po pala ganyan, talaga. ha? Makikita na po pala talaga yung result po, no? Yung posible, yes. So, Ah. ganyan. Lalagyan mo na lang ng lot size dito. Kaya lang ha, re-reviewin mo bago mo pipindutin yung cell kasi kagaya niyan. Nagre-reset eh. Ulitin natin, nagre-reset siya. Bawat pindot ko, nagre-reset siya eh. So, para ma-place natin yung order, TP2, 191, 540. Okay, pipindutin ko na yung cell. The trade has been successfully opened. Okay, so, pwede tayo mag-place another order. What if naman gusto mong mag-sell now? Hindi mo pa nalalagay to. Mhm. Okay, gusto mo mag-place na another order. Ito naman yung TP. So, ang gagawin mo, sell. Pero pwede mong sabihin, naku po, hindi ko nalagyan ng stop loss tsaka take profit. So, kiklik mo lang tong edit. Tapos, tsaka mo i-edit yung closing conditions. So, ano ba yung stop loss daw? Ito stop loss. 192.350. Ano ba yung TP? Sabi mo, TP3. 190.945. 190.945. 945. 190. So, pag daw na-TP hit yung 190.945, kikita daw tayo $7. Okay, so pag kinlik mo yung apply, ayun na siya. Nagkaroon na siya ng stop loss. Magkaiba sila ng take profit. So, kapag po bumagsak yung presyo, edi mahihit. So, itong order mo na to, pwede mo siya i-monitor sa iyong MetaTrader 5 account. I-login mo na lang. So, para ma-login mo yung trades mo at ma-monitor mo sa MT5, doon po kasi makikita mo yung mga trade levels kapag nag-login ka. Yung parang ganyan. Makikita mo yung trade levels sa chart. Dito kasi hindi kita eh. Hindi ko lang sure bakit. So, dito kasi hindi siya kita. Maganda lang po kasi pag dito, yun nga, nakakalculate mo. Hindi ka magugulat na, uy, bakit ganun? Talo ako Sunog na agad. pala yung account ko. Ha? Hindi na po magugulat kung sunog na pala yung account. Oo. So, ganyan. Kapag kunwari naman gusto mo mag-scalping, punta ka sa M1 or M5 chart. Yan, pwede ka mag-scalp pag nagre-range. So, pag Scalping, ma'am, yun po yung mga minutes lang po, no? pag Ang scalping inaantay. sa minutes, oo.
Yan yung para sa mga mainipin tsaka nakatutok sa chart. Yung mga sellers saka mga scalpers, hinahanap nila yung mga tuktok ng mga small time frame kagaya nito. Nakita niya, uy, ilang beses siyang nauuntog dito. So, yung mga seller gusto nila mag-sell kapag nasa ganitong level. Kung makikita mo parang, 'di ba, lagi siyang nauuntog. So, kung Hmm. ikaw, pwede mong sabihin na, siguro kapag umakyat dito 'yan, makakapag-sell nga. Kaya lang kung mapapansin mo dito, kung nag-place ka ng sell order dito, umakyat siya Hmm. muna, na-hit niya muna yung stop loss mo bago siya bumagsak. 'Di ba parang mayayamot ka niyan. Yung ano ba yun? Umak na-hit lang niya yung stop loss ko tapos sabay bagsak naman, 'di ba? Talo pa din po. Kaya may mga trader na hindi nag-e-SL. Ta's kunwari naisipan mo mag-buy, 'yan, buy with just one click, makakapag-buy ka na. Hmm. Demo 'to 'no? Demo. Ayun kasi tawag nito, nakaano tayo, place na tayo kaya hindi niya ma-process. So ayan, 'pag puwede ka mag-place ng buy at sell, pareha, hindi siya kagaya sa stock market. Buy lang ang puwede mong gawin. So once na nakapag-buy ka, tsaka mo siya maise-sell. Dito, kahit hindi ka pa nakapag-buy, puwede ka ng mag-sell. Hmm. Gets mo siya, ma'am? Opo, opo. So, 'yan. Kagaya nito, lagi siyang nauuntog dito, ta's parang ang nangyari dito, ina-assume nung mga tao ay siguro, ano 'to, magse-sell, kaya lang minalas na hit yung ano niya, stop loss. Ang taas po. So hmm. So, yung dating resistance, eto yung resistance, 'di ba, resistance kung saan nauuntog yung trade. Mm. Ngayon currently sa M1 chart, yung dating resistance naging support na. Eto support na siya, support. Support na 'to. Yung dati ano siya, resistance 'to. Ay mali, ayun. Dati ito resistance. Okay. Oops, dati ito support, yan ang resistance. Pero ngayon Hmm. nagbago na, ito na yung support tapos yung resistance, ito na, nagbago na. Siyempre gumagalaw na yan, eh. Ito na yung current na resistance. So kung nagse-sell ka Tumaas. diyan, kung nag-scalp ka diyan, ayan, kumikita ka na niyan kung dito sa tuktok nag-sell ka. Pero hindi ka basta-basta magse-sell, ma'am, ha. Hindi hindi ka rin Mhm. basta-basta magse-sell. Kaya yung mga technical analysis na 'yan, nandun 'yan sa loob ng ECA. Tsaka ma'am, Ah. utilize niyo 'tong binigay kong book. Ayan, ang daming book. Hmm. Na-access mo na ba 'to? Opo, nakaano na po ako, pinangda-download ko nga po. Oo, basahin niyo 'yan, ma'am. Diyan Puwede pa po lang bang sa ma-download po yung iba po diyan, coach? ayan, Or basta diyan lang po talaga sa ah Telegram? 3 PM na. Dito lang mada-download, dito niyo siya maa-access. Ewan ko kung Hmm. mada-download yata, eh, pero madami 'yun, eh. Oo nga Um, po, tiningnan ko nga po, ang dami. Ayun. So, 'yan ang risk po sa forex. Ah, Abang-abang lang tayo kung alin ang mahi-hit, yung SL o TP, gano'n lang siya. So, if you did a calculated risk po sa inyong trade, hindi po kayo masusunog. So, Hmm. kapag naman po naglagay kayo ng ganyang klaseng lot size without calculating yung risk per trade, doon po tayo magkakaroon ng problema. Magigising ka na lang, sunog na pala ang account mo. Fund na naman po ulit. Oo, kaya yung mga yan, paglaruan niyo muna sa demo.
explore like Ah. kunyari ganyan, sell. O 'pag naman buy, parang ano ba kaya 'pag buy at sell, paano 'pag sabay kong ginawa? Para lang alam niyo yun, yung mga curiosity niyo sa trading nakikita niyo na at least demo account. So, tignan mo 'yan, lot size 1 yung nilagay natin para tayong bumili ng 100,000 units. So, ayan, Mhm. ang laki agad nung talo because of the spread. Okey. Oh, okey po. So, ayun ma'am, demo lang naman 'to. Mm. 'Pag gusto niyo na sa real, I suggest yung ano na, yung may strategy na. So, copy ka sa mga matatagal na yung account. So, copy mo Po. kami, BitFX, yan, Trading S, Mulawin. Magpapaalam na Hmm, muna ako ma'am pagka yung daughter ko kasi susunduin ko na siya. sige po. Nice to Thank meet you, you po. ma'am. Usap na lang tayo ulit kung kailan puwede tapos, update mo ako kung nasunugan ka, kung naging profitable ka. Hindi, share Sige your po. journey ma'am, diyan Opo, natin opo. okay. Oo. Thank you Sige. ma'am. Thank you Bye. po. Sige, bye po.